Familiar ka ba? Narinig mo na ba or napanood mo ba itong sinasabing polvoron video? Kasi nilabas po ito ng inyong mga supporters during the Maisog Rally in LA. Have you seen this? Have you heard about this? And ano pong masasabi niyo dito sa video na to, ma'am? Nakita ko ang video sa social media na lang. Doon ko nakita Mm. ang video. Merong lumapit sa akin noon at sinabi niya ang video nasa USB. Hindi ko binuksan ang USB dahil hindi ako marunong sa technology. Hindi ako magaling sa laptop. So hindi ko alam na kung isasaksak mo yon may virus doon, or kung isasaksak mo Mm-mm. yon ano siya, listening device siya. So, hindi ko siya tinapon ko yung USB, dinispose ko siya na hindi na siya magamit. So, hindi ko siya tiningnan. Pero sinabi sa akin na yun daw yung isa sa mga videos. Nakita ko Mm. yung video, cocaine video, doon sa social media na. So, hindi ko lang alam kung yung USB na binigay sa akin, yun yung It's the nakikita same. natin sa social media or iba pa ba, kasi hindi ko nga siya binuksan kasi I felt na it was a Trojan horse papunta sa Mm-mm. akin. So, sinira ko na lang siya diretso. Ma'am, sorry ma'am, saan po ito binigay sa inyo, ma'am? At kailan po ito naibigay sa inyo, ma'am? Binigay siya sa akin bago lumabas yung binigay siya sa akin bago lumabas yung sa social media na sinasabing Mm. video. Hindi ka man lang na-curious, ma'am, open kung anong laman ng video na yan? Hindi ako na-curious kung ano yung laman ng USB kasi mas mahalaga sa akin yung security ko. Mas mahalaga sa akin na hindi mapasukan ng virus yung sistema ng computers, or hindi magiging tracking device yung USB na yon, hindi magiging listening device yung USB na yon. And naisip ko rin na sa sobrang freely nila binibigay yung USB, ay lalabas at lalabas yung laman nun, manggaling man sa kung kani-kanino na mga tao. Yun yung naisip ko. Kung totoo man na ang laman nito ay cocaine video at madaling ibigay siya sa USB, so ibig sabihin, meron pang some sort of USB somewhere else at lalabas din yun kung totoo man na cocaine video nga yung nandoon sa loob ng USB. Ngayon, hindi ko na alam kung yun nga yung lumalabas ngayon. Kung yun ang laman. Ma'am, speaking of your security, you mentioned about the incident in Naiya, yung pag-casing nila sa inyong village. Does the VP feel threatened? How do you feel right now, ma'am? Kasi yung mga instances na gano'n, na VP, po kayo nakakata rin ng sort of harassment, parang identified silang VP supporters, so may mga ganong instances. So again, yung incident sa NAIA at yung pag-casing nga po na sinasabi po ninyo sa village po. So you feel threatened, ma'am? How do you feel as far as your security is concerned po? Kasi yung mga surveillance, yung mga casing, ano yan ganyan mangharas ang PNP. Modus yan ng PNP pag gusto nilang mangharas ng tao. So, depende na yan sa iyo kung papansinin mo, maiirita ka, or kung anong gagawin mo. So, ngayon, ang ginagawa namin, nire-record lang namin lahat ng ginagawa nila. Kinukuha namin yung facts, tapos nilalagay namin sa isang file. Do I feel threatened? This is Yes, not the first time na nagkaroon kami ng problema sa politika as a family. Yung mga taga Davao, maalala nila noon, nung tumakbo akong Mayor 2010, ang kalaban ko noon ay si Speaker Nograles, House Speaker na rin ulit. At the time, he was so powerful kasi nasa admin siya. And parang ganito din yung
mga nangyari noon. So, hindi siya first time sa akin. Opo. And I think, as a politician, dapat ini-expect yung mga ganyan kasi merong ibang politiko ganyan yung laro nila. Galing po ako sa Davao City, ma'am, and nakita ko talaga yung mga members ng Kingdom of Jesus. Me, as member din ng Kingdom of Jesus Christ, kasama yung mga taga Davao po, nakita ko talaga kung ano yung ginawa ng mga police doon, ma'am, kung paano naging heightened yung presence nila doon. Following yung June 10, kung saan yung mga members ng Kingdom of Jesus Christ talagang natakot, na-traumatize yung mga bata, yung mga kababayan, if you have seen the videos po kung bakit. And then, ang pakiramdam ng mga members ng Kingdom of Jesus Christ or also Dabaweños and as Filipino citizens that this administration is using all the government's instrumentalities, to take down Pastor Apollo Sikibuloy and the Kingdom of Jesus Christ as well as SMNI. Kayo po, ma'am, as taga Davao din po, kilala niyo naman po si Pastor. Ano po masasabi niyo po dito, ma'am? Unang-una, number one, nasabihan ko yung mga kapatid, mga kasamahan natin sa Kingdom of Jesus Christ. At pangalawa, yung ating mga kapatid, mga kaisuunang Dabawenyo na kalma, kumalma lang. Huwag silang lumaban, huwag silang, they do not resort to violence. Sa kanilang pakikipaglaban para sa kanilang paniniwala at para sa tingin nila tama para sa bayan. So kalma lang, respetuhin natin ang batas, respetuhin natin ang gobyerno. Si Pastor Kibuloy kasi, he suffers from, ano bang tawag dyan? Sabihin na natin 2 poison arrows. Unang-una, alay siya ni former President Rodrigo Duterte. Tumulong din siya sa kampanya ko nung ako ay tumakbong Vice President. So merong anggulo dyan na politika. Tapos meron din siya. Gusto siyang kunin ng US government. Yun naman, hindi politika yon. Yun yung related sa mga cases niya sa United States of America, and I understand he's well represented by lawyers doon sa mga cases niya. And even dito sa Pilipinas, he's well represented by lawyers. So, yun yung, yes, as I said, he suffers from 2 poison arrows, both political and yung legal problems niya sa loob ng USA. So, ayun, yes, ano yan, dalawa yung sa kanya, yung legal problems niya sa USA and yung kanyang yung kanyang politics dahil known ally siya ng mga Dutertes.